dito, wala ang pagiging mga anak nila ni Wilson Chu. Aaralin ninyo ito. Pangalan, presyo, at lasa. Nang makalayo na sila Bingo at Snoop sa hideout nila, ay nagulat sila nang sumulpot si Kenny na ganyang kwinalyuhan si Bingo na pinagbantaan niyang balwarte niya yung pinasok nila ni Snoop na hawak niya lahat ang mga andoon kaya lahat ng transaksyon ay alam niya na agad namang sinabihan ni Snoop si Kenny na easy lang siya na parang wala silang pinagsamahan na mas kinagalit niya na pinaalalahanan niya silang mag-ingat sa mga binabangga nila kaya dumipensa naman si Snoop na hindi naman bawal bumili ng mata sa iba sabay humirit pa si Bingo na babaan niya yung presyo ng matang tinda niya para hindi umalis lahat ng mga customers niya na customer is always right na siya ang customer niya pero giniit naman ni Kenny na siya lang ang nag-iisang supplier niya kaya wag na siyang umasang may magtitinda pa sa kanya ng mas mura sa 1 milyon sabay sinabi pa niyang markado si Bingo sa kanya sabay umalis na ito. Naghinala naman si Snoop na si Kenny din ang nagparade sa hideout na yon sabay sinabihan niya si Bingo na bakit hindi niya sinabi na kinatransak niya si Kenny sabay umalis na din sila. Nag-ikot-ikot silang dalawa sa Binondo na sinabi ni Bingo na kapag hindi nila maibili ng mata yung pera niya ay paikutin muna nila sa business para mas dumami pa na kailangan nilang maghanap pa ng business na pwede nilang pasukan para hindi matutulog ang pera nila. Sabay niloko naman ni Snoop na siguradong hindi yun matutulog kapag nilagay sa bulsa niya. Giniit ni Bingo na maghahanap sila ng ibang product na nagsuggest pa si Snoop na pet store or brief ang itinda nila na saktong nakita nila si Aling Cathy na naniningil na nagmamay-ari ng restaurant na sinusuplayan dati ni Bingo ng mga gulay na doon naman dadalhin ni Wilson sila Caroline at Irene na isang istriktong Chinese dahil gusto niyang matuto ang mga anak niya ng magandang asal dahil sa huling pag-aaway nila ay wala ng manners ang dalaga. Giniit pa ng matanda na matagal na niyang hindi nakikita si Bingo kaya giniit niyang nagla-live selling na sila na sakto namang tinawag ng tauhan niya sa restaurant sabay sinabihan niyang kumain muna sila sa restaurant niya dahil papakainin niya ang dalawa na nasayahan naman si Snoop. Pagkaalis ni Aling Cathy ay sakto namang may lumabas na lalaking nakabuhat ng box na unclaimed parcel na binibili nila sa mismong malapit sa restaurant ni Aling Cathy. Pinaliwanag ng lalaki kila Bingo na doon sila kumikita kahit hindi nila alam ang laman dahil minsan ay nakakakuha sila ng cellphone kaya nagka-idea naman sila Bingo at Snoop. Sisikip ang mundo nila Bingo at Caroline dahil magiging waiter, dishwasher at basurera sila Caroline at Irene sa restaurant ni Aling Cathy kung saan doon sila magsisimula mula sa mababa para matuto silang pahalagahan ang mga bagay na meron sila. Sa pagtira nila kay Aling Cathy ay kailangan nilang kalimutan na hindi sila kasama sa pamilya Chu dahil titiisin ni Wilson na kahit mahirapan sila basta matuto ang kanyang mga anak. Mas maa-appreciate ni Caroline ang mga sakripisyo ni Bingo dahil mararanasan niya kung paano mabuhay ng simple at sariling kayod. Maging sila Snoop at Irene ay magkakadevelopan dahil sa pananatili nila kay Aling Cathy. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.